Mga kapapay, yan ang Puerto Princesa na lubog sa baha sa kasagsagan ng ulan. First time na mangyari ito sa Puerto Princesa, ang ganito ka lakas na baha. Halos buong syudad nalubog ng baha. Yun. Magandang araw mga kapapart. Kumusta kayong lahat? Yan, no? So, ano man po ang inyong ginagawa ay huwag pong kalimutan na magdasal sa ating Panginoon upang gabayan po tayo sa bawat araw, ano? Yan, sa mga kababayan nating OFW, kumusta po kayo? Lagi po kayong mag-iingat dyan kung saan man po kayong lugar o bansa naroon ngayon. Lagi po kayong mag-iingat at siyempre huwag niyo pong kalimutan na magdasal sa ating Panginoon upang gabayan po sa bawat araw. Yan mga kapapart, ano? Salamat naman sa Panginoon at umukay na yung panahon ngayon. Hindi na umulan, maganda na yung sikat ng araw. Grabe mga kapapart yung pangyayaring paha dito sa Palawan, ano? May parting north at south. So grabe, pero mas binaha talaga mga kapapart yung Puerto Princesa City. Grabe yung baha niya, mayroon pang mga lubog talaga yung bahay, bubong na lang, mayroong hanggang baywang, hanggang balikat yung tubig. Grabe mga kapapart, first time na mangyari sa Puerto Princesa yung ganong klaseng baha mga kapapart. Nakakalungkot lang mga kapapart, ano? Kasi kung saan pa na tawag nito, umaasinso, nagkaroon ng maraming building, nagkaroon ng maraming mga establishment, mga negosyo, mga business. Yan, yung Puerto Princesa ay doon pa nagbaha. So isa rin siguro sa mga dahilan mga kapapart kaya nagbaha ng ganun yung tawag nito kakulangan nila sa drainage. Yung kakulangan sa drainage o kaya maliit yung ginagawang drainage, o yung iba naman ay pinaganda lang yung drainage pero maliit pa rin, kaya hindi masyadong makalusot yung tubig, kaya ganun yung nangyari. Grabe, may mga namatay pa talaga. Alam mo, nakakalungkot mga kapapart, mayroong namatay rin talaga, isang pamilya, kasi nga nagban sila tapos nilusog pa sa baha ng driver yung van. Ayun, namatayan ng makina sa kalagitnaan ng baha, natangay ng baha yung van, patay silang magpamilya. Kawawa naman yung dalawang bata. So sa mga driver din natin, ano, kung alam niyo nang malakas talaga yung baha, patilain niyo muna bago kayo dumaan. Huwag niyo naman isalang-alang yung buhay ng mga pasahero ninyo, lalo na yung pamilya nun. Pamilya niya pa yung sakay niya. Grabe. So magsilbing aral sana sa mga driver yun. Yan, sa mga kababayan natin yung biyaheng galing dito sa south. Yan, galing kasi ng ano yun ng Batarasa, Palawan, papunta ng Puerto. Nakakalungkot talaga mga kapapart. Yan ang Puerto Princesa na lubog sa baha sa kasagsagan ng ulan. First time na mangyari ito sa Puerto Princesa, ang ganito ka lakas na baha. Halos buong syudad nalubog ng baha. So yun mga kapapay, buti naman ngayon ay talagang gumanda na yung panahon. Ay, nasa likod ko yung sikat ng araw. Ayan na. So yan, o.
ang linaw, ang ganda ng panahon. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February. Tingnan natin. Araw ng Miyerkules, February 12 po. Yan. So, ngayon talagang gumanda yung panahon ngayong araw. Ay kahapon pala ng 11, medyo sumikat yung araw, saglitan lang. Pero umulan ulit dito sa amin sa bayan ng Quezon. Alam mo na mga kapapait, dito rin sa amin sa bayan ng Quezon, hindi man gaanong kalakasan, pero may mga part din na lugar na binaha, pero hindi talaga katulad ng puerto. Bahang baha talaga. So ayun, sana mga kapapait ay yung taga gobyerno natin, lalo na yung sa mga gumagawa ng kalsada, mga nangungontrata, ayusin nyo naman yung paggawa nyo ng drainage, palakihan ninyo, at saka wag naman ninyong bagal-bagalan, kasi isa rin yan na dahilan yung mabagal matapos yung ginagawang kalsada, hinaharangan, pati yung drainage hindi rin natatapos kasi nga mabagal. Kaya yun isang dahilan na nagkakaroon ng baha kapag tag-ulan. So ayusin nyo naman yung mga taga-gobyerno natin. Alam nyo naman, di ba? So diyan kayo kumukuha ng sahod nyo, yung buwis ng mga mamamayan, buwis ng mga businessman, mga nagnegosyo, sa inyo rin napupunta yan, kasi dyan nabawas yung sahod ninyo. So sana naman ayusin ninyo yung pagtatrabaho ninyo, huwag ninyong bagalan. Kasi mga kapapait, sa totoo lang, mayroon dito sa amin na hindi lang dito sa amin, sa lahat na lugar, kung saan pa yung magandang kalsada, yun pa yung sinisira, pinapakpak. Kung saan naman yung pangit, yun ang hindi nagagawa. Yan ang kalimitan nangyayari sa atin dito sa amin. Marami rin pabalik-balik na lang, hindi na matapos, kasi pagkatapos pa lang ng kabila, pakpakin na naman yung kabila. Pagkatapos ulit ng kabila na pakpak, yung kabila na naman. So hindi makaalis-alis sa isang kalsada. Paano naman yung mga sirang-sira talaga, hindi na naaayos, pambira talaga, no? So yun yung sakit sa ating ating gobyerno. Hindi ko naman sinasabing lahat ganun. So may mga tao talagang ganun para magkapera. Sige, para magkaroon ng trabaho. Hindi naman tayo against the mga ganung bagay, yung kailangan natin buhayin yung pamilya natin, kailangan kumita ng pera, pero sana naman yung tama, yung talagang ayusin, yung talagang sira, para naman hindi masayang yung pera ng gobyerno. Kawawa naman yung talagang sira yung kalsada, tapos yung ayos na kalsada sisirain. Nakakaano lang, nakakatawag to, dismaya. So yan, ngayon papunta na naman ng eleksyon, so bawal maglabas ng pera kasi magagamit lang sa eleksyon, magagamit sa pangampanya. So sana naman pagtuunan ng pansin yung mga hindi tatakbo na nasa gobyerno, pagtuunan naman ng pansin ng ganyan. So buti na nga lang sa Puerto Princesa ay yun, naglabas na sila ng state of calamity. Kaya yun, maaari nang matulungan yung mga kababayan namin dito sa Puerto Princesa, kababayan din natin pala sa ang panig ng lugar ng Palawan, kasi buong Palawan ata yung inulan. Nakakalungkot. So ngayon marami pang nagdurusa, lubog pa yung kanilang bahay, lubog pa yung wala silang matulugan, yan, walang mga damit. Problema ngayon sa sila kukuha ng pagkain. Kaya gobyerno pa rin talaga, gobyerno pa rin sila lalapit. Kaya sana mga taga-gobyerno, ayusin ninyo yung serbisyo ninyo. Ayan mga kapapait. So ano lang tayo doon sa usapin na yun, kasi nakakalungkot lang, nakakalungkot, may mga buhay na nawala.
So yun mga kapapart, dito naman tayo sa Pantalan. Napakaganda, napakaganda. Oh, yan ang tunay na malinaw na ngayon talaga. Malinaw na malinaw ngayong umaga. Sikat na sikat yung araw. So ayan, marami ring bangka. Ayan, yung iba nakaharap papunta ng laot kasi nga pasumpong-sumpong pa rin yung hangin, yung ulan. Yan, diba napakaganda. Tapos hibas pala ngayong umaga. So yun, may nanghibasan na naman doon banda. So silipin lang natin. So ayan mga kapapat, to hibas ngayong araw. Yan ang nanghibasan. Yun, doon na siya sa tabi. Ayan, hibas. So ayan, maraming bangka dito sa paligid ng Pantalan, sa gilid. Yan, mas marami rin doon bandang may Tabon Cave. Napakarami. Yan, sa gilid. Yan, so ayun mga kapapart, siguro napapanood niyo sa Facebook, sa YouTube, yung baha na nangyari nga sa Puerto Princesa mga kapapart. So nakakalungkot, first time na mangyari ito sa Puerto Princesa na ganun ka lakas yung baha, ganun kalalim sa mga ilang barangay. Pero halos lahat ng syudad ng Puerto Princesa ay binaha talaga. Salamat sa Diyos at ngayong araw ay kumanda na yung panahon. So yun, at yun nga, pwede na siguro itong bumalik sa kanilang bahay yung ating mga kababayan. Pero hindi ko lang alam mga kapapad, kasi dito sa amin sa Quezon ay maganda na yung sikat ng araw. Ayaw ko lang sa Puerto Princesa kung wala na bang ulan, kasi medyo may makulimlim pa akong nakikita sa mga bandang Puerto. Pero sana ay tumigil na yung ulan, hindi na ulanin o hindi na ganong kalakasan kung ulan man, para naman makabalik na. So makabalik na yung ating mga kababayan sa kanilang mga tirahan. So sa mga taga-gobyerno, yan, ayusin ninyo yung trabaho nyo, lalong lalo na yung kalsada, yung paggawa ng drainage. Huwag naman po ninyong bagal-bagalan para maganda po yung tawag nito, maganda yung serbisyo, maganda yung maidudulot yan sa ating kalikasan, maganda yung maidudulot sa ating mga kababayan, no? Iwas baha na rin. Tsaka kung gumawa kayo ng drainage, wag naman ninyong palit-litin na kapusin sa budget. Palaki-lakihan naman ninyo para maganda yung
daloy ng tubig, hindi na bahain. Yan. So, yan mga kapapay. Shout out na pala sa inyong lahat. Shout out sa lahat ng mga kapapay natin dyan. Shout out sa mga silent viewer. Yan, shout out sa mga ka-idol natin, sa mga solid supporter natin. Shout out din po sa mga kabusing, mga mga kabrad. Yan, mega loud shout out po sa mga tawag nito, ka-idol. Yan, mega loud shout out. At sa lahat ng kagagahan natin dyan, mega loud shout out po. At syempre sa mga kababayan nating abroad, yan, mega loud shout out. Lagi po kayong mag-iingat dyan. So, ayan mga kapapart, yun lang muna yung ating video sa araw na to. Yan, so maraming salamat po sa inyong lahat, inyong suporta. Yan, so hanggang dito na lang muna. Lagi po tayong mag-iingat at God bless po. Thank you.